So dito, may ginagawa tayong 5 auto. Balik tayo. Habang dinidiscuss ko or habang gumagawa ako ng reels, may na-realize ako dito na parang something weird. Titingnan nyo mga boss. Ito, mayroon siyang insulator, Mika. Yan, mayroon. Mayroon ka may kita. Dito, parang hindi mo napansin. Dito, parang wala. Yan, parang wala. Ito meron. Ito parang wala. Kinalas ko na. Diyan ko lang na-realize na parang something fishy. Kakaiba. Sabi ko hindi pwedeng walang yan. Hindi pwedeng walang insulator yan. Nga pala insulator ganito. Mika insulator. Yung iba naman silicone na insulator. Hindi pwedeng dumikit kasi yung gitna niyan ay supply. Galing yan dito sa fuse. Yung negative at saka positive supply niya ito. So hindi pwede. So nung kinalas ko to, doon ko lang na-realize na ang nailagay na heatsink ay na silicone compound na insulator ay maliit. Ito subukan natin itong itong isa. So nung kinalas ko siya ng ganon, ayan meron siya pero maliit. Ayan. Sobrang liit niya. Ito para sa mga transistor na ganito. Sa mga ganito dapat yan. Sakto dito yan. Tapos, napansin ko mga boss, na wala ng thermal paste. Yan, pag-uusapan natin yung thermal paste. Yung thermal paste ganito, halimbawa ito. Nabili natin to sa sa online, 150 pesos. Yan. Napakahalaga nito or napaka-essential nito sa amplifier. Kasi ito yung dahilan kung bakit hindi nag-overheat yung mga transistor. Kapag walang ganito, hindi niya matutulungan na may absorb ng heatsink yung init or may transfer yung init agad dito sa heatsink. Kaya mga boss, kailangan meron thermal paste yung transistor kasi umiinit to eh. So pag ang init na trap lang dito sa kaha niya o sa body niya mismo, hindi lumipat dito sa heatsink, wala, overheat siya, masisira siya. So kung kakabitan nyo na malalaking speaker tapos hindi siya nalagyan, pwedeng masira mga boss. Pwedeng masira. Normal meron naman yan kapag kapag bagong bili mo yung amplifier, meron yan. Sa mga amplifier naman na katulad nito, matagal na, ay nagda-dry o parang ganito. Hindi na siya gaanong greasy, yan yung itsura niya ng nagda-dry na siya o parang tumitigas na siya, nagpopulbos na. So kailangan i-refill yan or palitan ulit o tawag dito i-replenish. Mapalitan ng panibagong thermal paste para yung function niya na pag-transfer ng init mula dito sa body papunta dito sa aluminum or sa heatsink ay mas mabilis or walang mai-stock na init dito, ma-absorb agad ng heatsink. Yun ang pinakatrabaho ng aluminum na ito or heatsink, siya yung humihigop ng init. So sa pamamagitan ng paste, mabilis na magta-transfer yung init from transistor to heatsink. So pag wala ito or pag ang amplifier nyo lumang-luma na or matagal na nagda-dry yan, pwedeng yung init ma-stuck dyan at pwedeng masira yung amplifier nyo. Kaya napaka-essential po nito na gamitin sa Ngayon, sa mga magdi-DIY, medyo ingat lang. Mas maganda, pinaka-the best talaga dyan ay ipacheck nyo yung amplifier nyo sa mga legit na technician para sigurado. Pero kung magdi-DIY kayo, pwede naman ganito yung gagawin nyo. Lalagyan nyo lang dyan tapos ibabalik nyo yung at katulad nito, ito yung mga pinagtanggalan natin na dry na yung wala Yan. So pwede nyo namang procedure nyan ay ganito lang Pakita ko na lang sa inyo. Lagay tayo dito ng Ayan. So linisan muna natin to kunyari kasi papalitan natin ng ng thermal paste. So linisan muna natin tong kuha tayo ng pamunas. Kailangan may pamunas tayo mga boss. Ito, kuha tayo ng basahan.
linisan lang natin tong ano para matanggal yung mga tumigas na heatsink or thermal paste, heatsink compound or ano man. So kabilaan yan lalagyan. Lalagyan natin dito sa likod. Yan, lalagyan natin dito tapos dito yan. Tapos ilalagay natin dito. Yan. Tapos pwede mo na siyang dahan-dahan ibalik uli. Tapos itornilyo. Yan. So pag ganyan, na-replenish na siya. At saka napalitan na rin natin yung ayan, mapapansin nyo na kumalat na. Pwede nating i-wipe or punasan yung sumubra na ano, yung excess. Kasi hindi naman kailangan yan eh. Yung excess na paste. So gagawin natin yan lahat, i-recheck natin, lalagyan natin ng panibago. Yung mga nalagyan ng ganito ay papalitan natin ng mas malapad. So sa mga gumagawa naman, kadalasan yan kasi may iba na gumagawa na nagpalit lang ng transistor tapos hindi na nilalagyan ng paste. Pwede naman yan kahit papano mag-absorb pa yung init pero hindi talaga 100%. Kaya hindi ko ina-advise na walang thermal paste, silicone compound, heatsink compound kung ano man tawag sa ganito. Dito nakalagay ay heatsink compound. Ayan. Ito yung price na nabili ko, 150 pesos. Maraming ano na to. Marami na akong magagamit nito. Siguro ilagay na lang natin diyan sa link kung kung saan ko nabili to para umorder na lang din kayo. Ayan. Okay? Tapos ano ba yung gagawin pa natin dito? Isa-isahin ko lang 'yan. Dito pala magpapalit pa ako ng mga pyesa. Yun lang ang ano natin dito, ang agenda natin ngayon sa video na to. Yung silicone compound na tuluan pa ng ng lid oh. So ito ata yung code niya. HY 1510. Yan. So ito siya, heatsink compound. Ayan, napaka-importante nito sa Kaya kung mga lumang amplifier na kailangan ito mga boss, lalo na kung mga mahabang oras pinapatugtog yung amplifier. Yung mga katulad nitong Class AB amplifier, nagpo-produce talaga to ng init, kaya kailangan meron siyang ganito para kahit uminit yung heatsink, basta hindi gaanong uminit yung transistor, okay yan. Ang masama dyan, hindi uminit yung heatsink pero yung transistor napapaso na, may problema na sa ganito, o baka wala nang ganito yung yung mga transistor. Napaka-importante nito mga boss.